Hello everyone! Welcome uli dito sa inyong gabay. I'm Purple Teen. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung hindi pa po kayo nakasubaybay dito sa ating YouTube channel and Facebook page. Regarding personal readings, ilang beses ko po ba uulitin para sa mga makukulit na yung mga reading services natin may bayad. Services. Kapag kayo ba pumunta sa dentista, libre ba? Or kapag nagparitoke ba kayo ng ilong ninyo, libre ba yun? O yun na lang sasakay kayo sa jeep pupunta kayo sa simbahan o sa palengke, sa school. Sa trabaho, libre ba yun? Ayan, services, serbisyo, may bayad po yan. Huwag kayong magagalit po sa akin dun sa mga nag-PPM dyan about personal reading services. May bayad po. Ang libre lang, maliwanag na maliwanag kapag nagla-live ako. Madalas, Facebook or YouTube. Para naman kayong nangu-hold up pagka ganyan. Diyos ko naman, huwag yun na akong galitin. So, ayan, Aries, simula na tayo itong Tagalog Tarot, horoscope ninyo, gabay ngayon. Ayan, kung kailan nyo po ito mapanood. Usually, nagsisimula kay Aries, nagtatapos kay Pisces. Kunin muna natin yung mga cards ninyo. Ano bang meron? Meron kasing hindi makaintindi. Personal reading. Natural may bayad. Serbisyo yan Wala naman libreng gupit, di ba? Ayan. Mga ganun walang libreng pamasahe. Lahat may bayad. Yung kinakain nyo ba, libre ba? Hindi rin di ba? Services may bayad po talaga yan. Hindi ko alam kung bakit hindi maintindihan ng iba. Hindi ko naman po kayo pinipilit. Nagtatanong na nga lang kayo pa yung matare. O di ba? Yun Sasagutin ko kayo pagka nagtanong kayo, syempre. Aries. May Virgo energy. Yes, strong energy ng Virgo, Magician, and the Hermit. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? Strong energy nga ng Virgo. Wow. So, nakikita ko dito is opportunity knocking. Ayan. You have the Ace of Pentacles. Okay. Pwedeng job opportunity to. Kumakatok na mismo. Ibig sabihin, magpapatumpik-tumpik pa ba kayo or tatanggapin nyo na itong opportunity? Baka mapalagpas nyo pa yan. Okay. So, nakikita ko magiging generous ka ngayong araw na to with the Queen of Pentacles, no? Hindi ko alam kung magiging generous ka ba sa kakilala, sa friends, sa family. Basta parang dito. Kung ano man itong isi-share mo, napaka-generous mo, At yung iba makakapagsimula na kayo, ayan yung Magician. Yung iba merong niluluto dito. Ibig sabihin parang meron na kayong ginagawa. Hinihintay nyo na lang yung ano ba tawag doon? Umepekto or magkaroon ng resulta. Yan. Yun yung nafe-feel ko sa Magician. Yung iba single kayo. Solo. Pwedeng solo parent or single, walang jowa, walang asawa. Pwede namang single as in wala pang anak, dalaga or binata pa Oo, meron ako nakikitang opportunity to work abroad. Yan yung nakikita ko, to expand or to work abroad. So, whether expansion ito ng career mo, kahit dito mismo sa bansa natin, or nag-iisip ka about cross country or mag-abroad. Yan, para i-pursue itong dreams mo and maghanap ng opportunity sa ibang lugar. Pero nakikita ko nga, ayan, you have the Ace of Pentacles. No? So, maganda. Maganda yung outlook sa iyo about posibleng mga opportunity na darating. Okay, tingnan pa natin yung ibang messages mo.
Ay, pasensya na. Hirap balasahin na ito, guys. Pang mga matatangkad, mahahabang daliri. Ganito na lang. Nakaharap, guys, kasi kumukurba. Inaano ko lang, iniiba ko yung direction ng balasa kasi ayan, hirap talaga kumuha dito. Ganyan na lang. Shadow. Okay. Shadow, pwedeng these are secrets. Okay. Or ito yung mga ano, yung side mo na hindi mo pa na-discover na i-explore. Or yung shadow side natin, yung mga ano natin. Lahat naman ng tao may light and shadow side. Ito yung mga side na pangit na tinatago natin sa sarili natin, or yung side natin na ayaw nating makita ng iba kasi ito yung mga sabihin na natin, ito yung mga kapintasan natin. Siguro naman wala naman sa inyong walang kapintasan, no? Halimbawa, ito yung mga bagay sa sarili natin that needs healing or needs acknowledgement. Minsan kasi may mga yung shadow side natin, sarili natin mismo in denial tayo, or hindi natin ina-acknowledge yung mga ganong behavior or traits natin. Ito yun. So, pwedeng etong shadow side mo, ito yung dominant ngayon sa iyo. No, halimbawa, yung pagiging wounded mo, or wounded child ego, yung pwedeng this came from past traumas during your childhood, no? Ayan, it could be anything. Sinabi ko lang yung example, or you being hurt from a past relationship. Syempre, nagkaroon ka ng trauma, merong mga personalities na tumubo sa'yo kasi naka-experience ka ng ganong klaseng trauma. Ayan yun, yung shadow na sinasabi ko. Okay? This could also mean secrets. Okay, pwedeng iba sa inyo, you have secrets, no? Strength, okay? You have also strength. So, ibig sabihin nito, you have the strength you need during this time. So, kung ano man yung situation mo ngayon, Aries, have faith that you will overcome this because you are strong. Kaya mo yan. Yun yung mensahe para sa iyo dyan. And your closing message. Take a glance. Labo talaga na mata ko. Nakasalamin pa ako niya. Take a chance on love. Ayan o. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Ayun na nga. Maybe, kasi may shadow side dito. Maybe your tortured self or yung unhealed self mo is preventing you to experience or enjoy love. Kasi, yun na nga, nanggaling ka nga sa isang trauma or pagiging broken-hearted, pwedeng hindi pa healed. Ito yun yung binabanggit ko, yung shadow side mo. So, ayan na nga, take a chance on love. Buksan mo uli yung puso mo, papasukin mo uli yung love sa buhay mo. Kasi sabi nga dyan, when we love, our lives are changed forever. Malay mo, etong love na ito, na paparating sa iyo, is different from the past one. Ito yung magpapalaya sa iyo doon sa past trauma mo at magbibigay sa iyo ng mas masayang buhay. No? Malay mo, ito na yung magbibigay sa iyo ng fulfillment ng happiness. Okay? Aries, move na tayo kay Taurus. Hello, Taurus. Welcome dito sa iyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating Facebook and YouTube. Mag-ingat lang sa mga fake accounts na gumagala, no? Personal readings, mag-PM kayo sa aking FB page. Yung mga free natin, ina-announce ko yan kapag nagla-live ako sa Facebook, no? Yun yung mga free. Pero pag reading services, may bayad po talaga yan. Para sa mga magtatanong, FYI.
Four of Pentacles, Queen. So, strong energy ng earth sign. Ayan, kasi ikaw Taurus ka. Pwedeng ikaw lang din to or kung may nakaka-deal ka na kapareho mong Taurus, Virgo, Capricorn. Parang naulit yung cards. Four of Pentacles. Uy, puro may kinalaman sa pera ito. Okay. Nakikita ko naman dito na, ewan ko, parang may sinesecure ka dito, Four of Pentacles eh. Parang hindi ka willing ipamigay or i-give up. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Pwede may kinalaman din sa pera. No? Pwedeng iba sa inyo, masino, practical, hindi kayo palagasta, ibig sabihin, mas ano kayo sa pag-iipon ng pera kaysa yung gumasta sa hindi naman ganun ka-importante. Yan. Hindi ko alam kung meron kayo pinag-iipunan dito. Okay. May dalawang queen. So, this means competition, Taurus. Pwedeng may karibal ka. Kakumpetensya, kalaban. Okay. Ayan, may rivalry eh. Ayan, oh. Meron kang, earth sign versus air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Meron. Some of you, magkakaroon kayo ng opportunity related to money, business, or trabaho. Ayan, oh. May pinto. So, may kumakatok na opportunity para sa inyo. Ayan, pwedeng yung iba makakapagsimula na nga kayo eh. Bagong job yan, bagong business, or kung ano man yung gusto ninyong simulan. Baka kompetensya nyo sa negosyo yan, or sa yan sa pagdating sa trabaho, baka merong nakikipag karera sa inyo dito. Otherwise, may kinalaman to sa pera, ibig sabihin secured. Secured mo yung mga pangangailangan mo, covered naman yung mga gastusin mo, ibig sabihin okay naman yung pagdating sa pera, sa financial. Enlightenment. Uy. Yung iba sa inyo dito, maliliwanagan kayo about a situation or an issue. Ayan. You will gain clarity. Mas mabibigyan kayo ng kaliwanagan kung ano man itong dito, situation na mabibigyan ng kaliwanagan para sa inyo. At wow, may abundance. Naniniwala naman ako kasi possible nga makareceive ka ng pera. Ayan. Tsaka ito, secured. Secured pagdating sa financial, sa material. Ayan. Abundance, nag-uumapaw. Wow. So, mga grasya yan, blessings. Ask for help para sa iyong closing message. Ayan. What do you really need? Be willing to accept support. Ayan. So, hayaan mo lang. Kung meron mang gustong sumuporta sa'yo, tumulong, siguro naman bukal sa kalooban nila yon. No, may mga times talaga na pagkailangan natin, we need to ask help. Hindi naman, no man is an island eh. No? So, ayan. Sabi dito, kung ano talaga yung kailangan mo, maging willing ka na tanggapin yung tulong or support na binibigay sa'yo. Okay? Move na tayo kay Gemini. Hello, Gemini. Ito yung gabay mo. Don't forget to follow. Don't forget to follow, share, and subscribe kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook. May Virgo energy dito, Gemini. Mukhang kailangan mong mag-effort, Gemini, para
makuha yung gusto mo dito or mangyari yung gusto mong mangyari. Ayan, you have the Eight of Pentacles. Meron kayong pinagkakabisihan right now. Or binibigyan ng attention, detail. Ayan. May binubusisi kayo dito with the Eight of Pentacles. Some of you will travel. Ayan, you have Three of Wands. Possible na may lakad, may pupuntahan. Pwedeng related sa work or business, kung nagnenegosyo kayo. You also have good news. Ayan, exciting news. Feeling ko. No, merong exciting news na magpapasaya sa inyo, Gemini. Parang may hinahanap kayo dito kay Hermit. Naghihintay ba kayo ng confirmation or sagot, Gemini? Kasi ayan, the Hermit card. No? Naghihintay kayo or malapit nyo nang ma-receive itong hinihintay nyong kasagutan, kung ano man yan. No? Email man yan or simpleng confirmation about your situation. Ayan, kung naghihintay ka ng resulta ng applications, kung naghihintay kang sagot sa mga katanungan mo, eto yun, no? You are seeking something. Hindi ko alam kung ano tong hinahanap mo. Pero sa tingin ko, kung ano man tong hinahanap mo, hinihintay mo, Gemini, na sagot ay marireceive mo yan. O baka yung iba sa inyo, this is a result ng application ninyo sa Ace of Wands. Ayan, no? Pwedeng tatawagan na kayo dito, kukontakin kayo para magsimula na kayo. Mukhang trabaho nga. At mukhang magiging very busy na kayo. Okay? Pwedeng iba, may kinalaman sa visa, sa travel abroad yung hinihintay ninyo. Okay? Kasi may travel din dito, tsaka expansion to eh. So, pwedeng mag-i-improve yung kalagayan ninyo pagdating sa trabaho or negosyo. Magiging very busy na kayo dyan. Ito lang hinihintay nyo talaga para makapagsimula na kayo. And mukhang marireceive nyo na yan. Yung confirmation, yung reply na yan. Focus. Ayan Eight of Pentacles. So, very focused ka talaga. Whether ito sa ginagawa mo ngayon or yung pinaka-mindset mo ngayon is very determined ka. Focused ka talaga doon sa goal mo. Kaya most likely ma-accomplish mo dahil determinado ka at nakafocus ka doon sa ginagawa mo. Independence. Okay, this is Hermit. Pwedeng iba withdrawn or hindi ko alam. Parang single kayo or napaka-independent yung tao. You're living alone. Kaya nyong suportahan sarili ninyo. So, yan. Pwedeng ito ay pagiging single or yun na nga. Kung ikaw ay gustong bumukod or literal na single ka, sinusuportahan mo yung sarili mo, ito. Makakalaya na kayo pag nakita nyo tong Independence card, Gemini. Ibig sabihin, magagawa nyo na yung gusto nyo. Mamumuhay kayo matahimik, solo, no? Kung ikaw ay dalaga or binata, or kung gusto mong bumukod, humiwalay, yan yun. Closing message, you are limitless. You can do anything you choose. Ano ba sabi ko? Ayan, binabanggit ni Artemis. Independence, pagiging malaya, free. Free to roam kung saan mo gustong pumunta. Free to do whatever you want to do. You have your independence right now, Gemini. You are limitless. So, lahat possible. You can do anything you choose dahil ikaw ay independent. Okay, move na tayo kay Cancer. Hello Cancer, welcome dito sa iyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung hindi ka pa nakasubaybay dito sa ating YouTube and Facebook page. Dami nakakakuha ng Three of Wands. Wow. Dalawang Knight. Yan, dalawang kabayo. So, indicative ng travel or movement, progression. So, sabihin na natin, meron ditong mga bagay na magpapatuloy, magkukontinue, may paggalaw. No, ibig sabihin, pwedeng umuusad na yung sitwasyon mo, hindi ka na stagnant, hindi ka na naka-stuck sa isang lugar.
Okay? So, pwedeng lakad dito kasi may dalawang kabayo dito. Ano? Indication ng movement. Travel talaga maliwanag. Ayan, Three of Wands. O baka naghihintay kayong kasagutan kung matutuloy ba itong lakad or dapat nyong ituloy. This is a yes. Sabihin na natin sa abroad man yan or kahit na lakad lang dito, ano? Matutuloy yung lakad dito. Kung ano man to tinatanong mo, lakad man yan or kung ano man tong gagawin mo, merong katuparan dito. Matutuloy na, finally. Merong Pisces energy, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Dito na lahat yung signs. O baka naman ikaw tong si Knight. Pwedeng iba dito, meron kayong nire-research or pinag-aaralan, Page of Swords. Very curious kayo dyan sa isang bagay na yan eh. Hindi na alam ninyong mabuti yung pasikot-sikot, no? Pwedeng iba literal na nag-aaral kayo kung meron kayong mga trainings or bagong skills na inaaral ngayon. Masterals man yan, doctorate, etc. Basta parang meron kayo ditong pinag-aaralan. Three of Wands. Pwedeng pwedeng inaaral nyo muna bago kayo tumuloy dyan. Kasi pwedeng pag-abroad to eh. Na nakikita ko dito, focused ka doon sa goal mo, persistent ka. Ayan, Knight of Pentacles. Sabihin na natin na this is a slow process. Kung ano man itong gusto ninyong mangyari or itong ini-aim ninyo, pwedeng mabagal yung process. Pero, as long as ikaw ay committed dyan, no? Ibig sabihin, hindi ka consistent ka dyan sa ginagawa mo, meron progress. No? May chances ka dito na ma-achieve mo yung goal mo. Maging consistent ka lang. Kumbaga, ipagpatuloy mo lang yan. With the Moon card, this means may marireveal na mystery sa'yo, Cancer. Yan. Kung ano man ito. Meron kang dito. May mag-unfold. May marireveal. Ayan. May marireveal kung ano man yan tinutukoy dyan. Tignan pa natin yung ibang cards mo. Inspiration and independence. Okay. So, very inspired ka nga indeed. Kasi nakikita ko hindi ka nawawalan ng, ng determination dito sa gusto mong mangyari. As in, very determined and focused ka doon sa gusto mong mangyari. Ibig sabihin, consistent ka. Talagang, talagang pursigido ka, determinado ka na ma-achieve mo yan. Kaya ginagawa mo lahat yung dapat mong gawin, Yan nga, nagre-research ka pa nga, nag-aaral ka pa nga eh. Okay, you are very inspired. Kasi ang nakikita ko dito with the independence, gusto mong maging, gusto mong patunayan sa sarili mo na kaya mong suportahan sarili mo. Gusto mong patunayan na kaya mong ma-achieve yung mga goals mo, yung dreams mo. No? So, yun nakikita ko. Parang ang kinikrave mo dito mapatunayan sa lahat na magiging successful ka rin and balang araw, meron kang independence na kaya mong maging solo. Kaya mo nang suportahan sarili mo, kaya mong bilhin lahat ng gusto mo. Yun yung nakikita ko. No, and inspired ka. Kasi nakikita ko talagang yung direction mo puro pa forward no? So, maganda yung energies mo. Wala namang taong hindi nagsasucceed kung ikaw ay matyaga at persistent doon sa ginagawa mo. Closing message, Cancer. Demonstrate love. Find out what is important
to those you love and act on it. Ayan. So, mukhang may mga bagay ka dito. Dapat alamin, no? Tungkol sa mga loved ones mo. Ayan eh. Alamin mo daw ano yung importante para sa mga loved ones mo. At yun yung gawan mo ng paraan. Yun yung gawan mo ng action. Kung ano yung kailangan nila. Or kung ano yung mahalaga para sa mga loved ones mo. Yun yung ginagawan mo ng paraan ngayon. Okay? So, ito yung mga messages for you. For now, lipat na tayo kay Leo. Hello Leo, welcome dito sa iyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube channel and Facebook page. Two of Wands, Page of Wands, may fire sign energy. Pwedeng ikaw to or merong another fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Mukhang pagod na pagod ka dito, Leo. Kailangan mo ba ng pahinga? Ayan, Four of Swords. Okay. Okay, iba sa inyo, kailangan muna ng break, time out muna, ano, baka nasosobra na kay kakatrabaho, sa stress, ayan. Ito yung time na, ano, kailangan mo muna ng pahinga, time out, no, o, baka yung iba sa inyo, yan, pagod na kayo physically, emotionally, or mentally, kailangan nyo muna ng bakasyon, break, yan, bago kayo sumabak uli. Okay, wow, nakikita ko dito parang may good news ka. Ayan, Page of Wands, no? Wow. So, kung naghihintay ka ng, ano, ng magandang balita tungkol sa mga ina-applyan mo, eto na yon. Meron kasi ditong, ano makakapagsimula ka na, ayan. Possible na bagong trabaho ito. Nakikita ko dyan. Okay, oo. Meron kayong mga ano, sa tingin ko, etong mga plans ninyo, mukhang matutupad na yan. Kasi, sinasabi ng Page of Wands dito, ito na yung hinihintay nyong confirmation, yung yes na hinihintay nyo, or magandang balita. And finally, masisimulan nyo na kung ano yung gusto nyo simulan, whether related man yan sa business or sa trabaho. Ayan. O, naghihintay kasi kayo dito eh. Ito na yun. Ito na yung hinihintay ninyong palatandaan. Mukhang makakapag-start na kayo. Ayan. You have Two of Wands, Page of Wands, and the Fool. So, mukhang hindi naman sayang yung ano ninyo dito, yung paghihintay ninyo. Okay? Yun lang, parang may mga hassle with the Seven of Wands. Medyo hindi ko alam kung ano to, pero baka mahihirapan kayo. Okay? Pero mukhang ipupush nyo yan eh. Kahit na mahihirapan kayo, Seven of Wands energy. Pwedeng may mga hindi nag-a-approve dito. Pwedeng may yung iba kinokontra nila. Di sila payag, no? Pero ikaw, regardless, kahit na anong sabihin ng iba, itutuloy at itutuloy mo yan. Walang makakapigil sa'yo. Yun yung energy mo with the Seven of Wands. Kung ano may tinutukoy dito. Ipaglalaban mo yan. At saka talagang ipupush mo yan. Kahit na maraming kontrabida. You have creation and resurrection. Creation. So, may mga may mga gusto ka bang gawin? Ayan. So, this is the time na very productive ka. Ang dami mong naiisip gawin, simulan. Sa tingin ko, magagawa mo na talaga yung gusto mong gawin. Ayan, yung the Fool. Makakapag-start ka na eh, di ba? Yun nga yung sinasabi ko. The waiting time is over. Tapos na yung paghihintay mo, kaya makakapagsimula ka na. Ito yun. Ito yung yes. Ito yung confirmation, no? And resurrect. Mukhang may mga bagay na dito, manunumbalik. Kung halimbawa, nabakante ka,
hindi ka nakapagtrabaho. Kasi nakita ko from period of rest, Four of Swords, no? Possible na nagbakasyon kayo, nagpahinga. Ayan, oh. Natigil, siguro natigil kayo. Ngayon, magsisimula na uli. No? Back to work na uli, or kung ano man itong back to ewan, no? Basta ano, mare-revive, magsisimula uli. Kung ano man, kung napatigil ka man dito, kung ano man yan. Kung nabakante ka, tumigil ka ngayon, ay indication na babalik ka na, you are back on track, magsisimula ka na uli. Ayan o, o diba? Bigyan na natin yung closing message for you. Act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not. Act as if they are with you, so you will always consider them. Okay, whether may jowa o wala, whether wala na si jowa or buhay pa, or whether malayo man siya, no? Sabi kasi dito, act as if nakakasama ninyo sila, kahit na hindi kayo magkasama ngayon. Lagi ninyong i-consider yung mga loved ones ninyo. Jowa man ito, asawa, umanaw man na or hindi. Parang ano, dapat lagi kang conscious na part mo pa rin siya, whether kasama mo siya or hindi. Lagi mo siyang i-consider sa mga bagay na gagawin mo. Yun eh, no? Okay? So, pwedeng iba sa inyo, kahit wala na yung mga loved ones ninyo, hindi sila nawawala sa ano ninyo. Andun pa rin yung respeto, yung importansya, yung pagmamahal ninyo. Lagi nyo pa rin silang naaalala during holidays or birthdays nila, anniversaries. Basta parang lagi nyo silang isinasaalang-alang, living man itong loved one ninyo or hindi na. Okay? So, yan yung messages for you, Leo. Move na tayo kay Virgo. Hello, Virgo. Welcome dito sa iyong gabay. Do not forget to like, share, follow, subscribe kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook page. Personal readings, dumiretso kayo sa aking FB page kung magbubook kayo or magi-inquire. May Virgo energy, ayan, the Hermit, ikaw to, ayan, ikaw yan, si Hermit. Or another Virgo, kung meron pang isa pang Virgo na nakakadil ka. Ay, may dalawang aces ka, maliwanag na maliwanag, Virgo. You are entering something. May pumapasok na bago ngayon sa iyo. May ino-offer, may matatanggap. This is an indication na may sinisimulan ka or magsisimula pa lang sa iyo. Paparating pa lamang ito or nagsisimula na ngayon, ano? You will receive something, maliwanag yan. Unang-una, you will receive the truth, yung answer, kaliwanagan about something, and may marireceive ka whether material man ito o hindi. This is a spiritual gift. Sabihin na natin kung hindi material yan. This is a blessing na matatanggap mo. Ayan o, may dove. A blessing from the Holy Spirit. A blessing from the heaven. A gift, no? Wow. So, pwedeng iba you are entering a relationship. Pwedeng yung iba, this is giving birth or baptism. Hindi ko alam kung may bibinyagan ba. Ayan, pwedeng indication ito ng baptism. Makakahanap ka ng solution sa problema mo. Gaano man kahirap yan, Virgo. Yan yung sinasabi ni Ace of Swords, no? Makakaisip ka at makakaisip ka dito ng paraan. So, maganda. Successful yung cards mo. Ay, oo, mahanap mo na yung hinahanap mo, kasagutan. The Hermit and Ace. Kasi dito may hinahanap ka eh. So, kung ano man ito hinihintay mo, naghihintay ka ng confirmation, may mystery ka na sinusolve, gusto mong malaman yung sagot, gusto mong maliwanagan, ayun yung Ace of Swords. Yun yung makakamtan mo. Okay? Mangyayari na yan, marireceive mo yan. Kung ano mang answer yung hinahanap mo or clarification or enlightenment, no? May enlighten ka dito.
Wow! Meron ka talagang marireceive na maganda. No? Ito yung blessing na sinasabi ko. You are indeed very blessed kasi kompleto ka dito with the 9 of Cups. Lahat ng kailangan mo nasa sayo na parang it's perfect at parang wala ka nang hahangarin pa. Kasi parang natupad na yung gusto mong mangyari eh. By the way, 9 of Cups is wish come true. So, pwedeng merong kayong katuparan dito kung ano yung gusto nyo mangyari. Wini-wish ninyo possible na matutupad yan para sa inyo. Magiging very happy kayo, kontento, kompleto. O pwedeng you are dealing with a fire sign. Pwedeng iba sa inyo dito kung wini-wish ninyo promotion or kung ano man itong katuparan regarding your career. Mukhang magiging successful kayo. Ayun yung sinasabi ni 9. Yun yung marireceive ninyo. Ano? So, congratulations sa inyo Virgo. Sa inyong success. Sa inyong wish come true. Kung ano man yung matatanggap ninyo dyan. Healing. Healing. Pwedeng iba healing ang ano. Oo. From ashes, you will rise up again, Virgo. Parang phoenix. You have the resurrection card and healing. So, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, nakaka-recover ka na o magaling ka na, nag-recover ka na at ikaw ay nakabangon na. Nag-transform ka na eh, na-resurrect ka na. Okay? So, ito ay indikasyon na okay ka na uli at nakabangon ka na sa kung ano man yung pinanggalingan mo dito. Ano? May mga bagay na manunumbalik dito with the resurrection card. Hindi ko alam kung ito ay past person or yung mga bagay na nangyari in the past na possible na manunumbalik or mabubuhay uli ngayon kasi you have the resurrection eh. Okay? Pwedeng mga issues na iuungkat uli, pwedeng relationship na nag-end tapos parang nagkakaroon uli ngayon ng panibagong simula. Ayan, rekindling, reconciliation, closing message, be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Magpakatotoo ka daw sa sarili mo, Virgo. Ayan, oh. Be real, authentic. So, ayan yung mga messages para sa'yo. Lipat na tayo kay Libra. Hello, Libra. Welcome dito sa inyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung hindi pa po kayo nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook page. Ito yung mga mensahe para sa iyo. Malasahin lang natin itong tiny na cards natin. Ang liliit eh, no? May Sagittarius energy dito, Libra. Makakadil ka na Sagittarius. So, strong energy ng fire sign. Ay, baliktad. Sige na. Hindi ako nagbabasa ng baliktad, pero sige. Wow. Alam mo, Libra, nakikita ko. Sa 10 of Swords mo. Ayan. May mga bagay dito, Libra, na sa ayaw at sa gusto mo, hindi pa rin tapos. Oh. Hindi pa rin nagtatapos dyan. Mukhang may susunod na kabanata dito para sa iyo, Libra. Yan, you have the Ace of Cups. Possible na may nanunumbalik dito. May magsisimula uli na connection. Perhaps you want something to end, pero sorry dear, hindi pa magtatapos yan. At parang nagsisimula pa lang with the Ace of Cups. Parang may nagsisimula uli dito. Romantic man itong tinutukoy dito or hindi. Ano? Parang may ino-offer sa'yo eh. You know. It could be any kind of offer. Romantic, sa career, or kung saan man. Pero merong mga bagay na hindi pa natatapos, Libra. Hindi pa katapusan. No? Pwedeng may involved dito na Sagittarius. Okay, oo, hindi pa nagle-let go ito eh, kung sino man yung tinutukoy dito sa Four of Pentacles. At possible na mag-reach out sa iyo to. Alukin ka niya uli.
balikan ka niya uli, suyuin ka. Basta meron ditong reconnect sa iyo, Libra. Romantic man ito or hindi. No? Hindi ka pa totally kinalimutan nito, kaya nga bumabalik siya eh. Hindi pa siya hindi pa siya nakaka-recover, oo. Hindi pa to naka-move on sa'yo. At bumabalik siya. Hindi pa tapos yung chapter ninyong dalawa. Yung storya ninyo. Ayan. Naku. Ano ba yan? Oh, alam mo na, Libra, ha? Pwedeng si Sagittarius yan, si fire sign, oo. Ayaw kanyang bitiwan. Basta. Hindi ka pa na let go niyan. Kaya nga bumabalik sa'yo. Ayan, o. Makaka-receive ka ng ano dito. Ng... Basta, makikipag-communicate sa'yo. Magre-reach out yan eh. Okay? Ayan. Yan yung nakukuha kong energy sa inyo. Or, kung ikaw man ito, may mga bagay ka na hindi ma-let go. Kung ano man or yung person mo, basta meron dyan. Kung romantic yan, yun yung person mo, hindi pa tapos ang lahat sa inyo. May reconnection na mangyayari. Hindi pa tapos. Ayan, baliktad yung Ten of Swords mo. Focus and creation. Ayan, you are very focused right now, Libra, on your goals. May mga gusto kang mangyari. No, may mga output dito, Libra. Creation, yun yung ano mo eh. Yun yung focus mo ngayon, yung meron kang ma-accomplish. Yan, may matapos ka, may magawa ka. Nakikita ko. And most likely, meron kang ma-accomplish, magagawa dito. Kasi yun talaga yung goal mo. Tignan na natin closing message mo. Okay, remember ha, ayan, pwedeng may marireceive ka, may offer, may good news para sa'yo. Okay? Closing message is have faith. Trust your faith in this situation. Magtiwala ka lang, no? Kung ano man yung nangyayari ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Yan yung sinasabi sa'yo, okay? Move na tayo kay Scorpio. Hello Scorpio, welcome dito sa iyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook page. Dali lang ha, balasahin lang natin. Liit kasi, kaya medyo mahirap siyang balasahin. Yan. Nako. Nako. Scorpio, may mga hindi matutuloy dito. Yun lang yung masasabi ko. Okay. Pwedeng may kinalaman sa pregnancy. Hindi ko alam yung iba sa inyo kung magkakaroon kayo ng miscarriage, no? So, ayan. Hindi ako doctor ha, kung ano lang lahat ng makikita ko, i-relay ko sa inyo. Pero parang meron ditong hindi matutuloy yung pregnancy or possible na miscarriage. Okay? There is failure. There is postponement with the Hangman. Pwede may mga hindi matutuloy dito. Tapos, ang masaklapan niyan, the tower, is, pwedeng the tower in reverse, pwedeng you are in denial about something, or pwedeng hindi mo matanggap, mahirap. Meron ditong mga, may situation dito, Scorpio, na hindi ko alam, parang, instead na i-embrace mo yung the tower, parang nire-reject mo. Refusing to change or to accept reality. Yun yung nakikita ko. Pwedeng iba, merong indication dito na hindi na kayo magkakaanak. Okay. Yan ha. Another, pwedeng miscarriage or yung tipong hindi na kayo magkakaanak. Parang, there is a shocking situation na madidiscover ninyo yan. Possible na hindi na kayo pwedeng magkaanak or pwedeng makunan.
Pwedeng yung iba, if this is not about pregnancy, may kinalaman siya sa pagiging unproductive. Kumbaga, kung nag-invest kayo, or halimbawa, naghihintay kayo ng results, pwedeng hindi magbubunga yung hinihintay ninyo eh. Ayan hindi fruitful. Wala kayong mapapala dyan, or pwedeng unsuccessful, pwedeng lugi, no? Ayan. Merong hindi magiging fruitful dito sa ginawa mo. Ibig sabihin, wala kang mapapalang reward or output na matino. Pero wag ka mag-alala kasi in terms of money, possible naman na makahanap ka pa rin ng ibang opportunity. Ayan, you have still the Ace of Pentacles. Okay? Sabihin na natin may mga failure na iba dito, pero hindi pa naman naubos yung opportunity mo. Meron pang ibang darating na opportunity sa iyo kahit na, nadighay ako. Kahit na wala ka na pala dito or hindi nagbunga, meron pang darating sa iyo in the future na iba pang opportunity, okay? Yung iba sa inyo dito, nape-plague kayo, dami ninyong stress. Masyado na kayong na-overwhelm, na-apektuhan na itong mga pinoproblema ninyo. Ano ba itong mga iniisip ninyo? Worries, fears, insecurities, stress, problems, dami. Wala kayong peace of mind. Kinakain na kayo na itong mga iniisip ninyo. So, ayan ha. Huwag kang magpakain dito sa iyong mga thoughts na negative or kung ano man itong mga bumabagabag sa iyo. Ito na yung sinasabi ko na hindi matutuloy, possible. Mukhang may mga bagay dito na isusurrender mo na Scorpio, hindi na hawak ng iyong powers yan, no? Ibig sabihin, surrender, wala kang control dito. Okay? Paubaya mo na lang muna yan. Tignan na natin ano yung closing message para sa inyo. Forgiveness and creation. Ay, oo. Meron talagang okay, whether this forgiveness is forgiving is letting go, accepting, accepting and letting go at the same time, yun yung feeling ko. So, may mga bagay na dapat na nating tanggapin, Scorpio. Yun yung nafe-feel ko rito. No? At meron ding mga bagay na dapat na munang i-let go. Okay? Hindi matatapos to unless napatawad mo yung sarili mo. Feeling ko lang, this is about you. Minsan kailangan din natin patawarin yung sarili natin para tayo ay makamove forward, no? Creation, remember, sabi ko kanina, kung meron mang hindi naging successful dito, hindi nagbunga, pwede ka naman uling mag-try. Pwede ka pa naman uling gumawa ng panibago. No? Kung hindi man naging successful or fruitful itong Empress in Reverse, pwede ka pa naman uling gumawa uli. Yun yung sinasabi. So, ayan, no? Pwede pa, no? Gawa ka na lang uli, if ever. Try and try until you succeed. Yun yung nafe-feel ko dyan eh. Kung nag-fail ka dun, try again. No? Gawa ka uli. Malay mo next time, yung susunod na ginawa mo, successful na. Okay? Meron kayong ginagawa ngayon kasi meron kayong creation card ko ano man yan. No? Closing message, have faith. Ayan, trust your faith in this situation. I-surrender mo. Yun yung sinasabi ko kay Hangman. May mga bagay na hindi nasaklaw ng powers natin, ng kakayahan natin na ipapaubaya natin. Okay? So, ito yung mga messages for you. Move na tayo kay Sagittarius. Hello, Sagittarius. Ito yung gabay mo. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung hindi ka pa nakasubaybay dito sa ating channel.
YouTube channel and Facebook page yan. Kung hindi pa po kayo nakasubaybay, don't forget to like, share, follow, subscribe. Okay. Okay, I see failure here, Sagittarius. So, pwede may mga bagay na hindi mangyayari according to your plans. So, pwedeng may mga unsuccessful outcome dito. Okay? Tapos, pwedeng yung iba sa inyo, nawawalan na kayo ng faith dito or determination na mag-continue. Okay? Some of you are feeling trapped. Ayan, stuck, no? So, na-stuck ka na. Maybe it's time to move on with the death card. Kasi death card is endings and new beginnings. So, pwedeng may mga nag-end dito, Sagittarius, pero ikaw ay na-stuck sa ganyang situation. Ayan. Unable to move on. Hindi ko alam kung anong reason mo. Pwedeng yung iba sa inyo wala yung you are lacking confidence or strength in yourself. Pero ang totoo niyan is kaya mong umalis dyan sa situation mo, no? Don't play victim here, Sagittarius, because meron kang magagawa, no? Meron kang pwedeng gawin. Ang kalaban mo dito is yourself, your mindset, no? Ikaw ang naglilimit ng iyong potential. Okay? Down yung energy mo dito. Some of you parang nawawalan na kayo ng pag-asa ng determination to fight, which is very wrong. Kasi dapat nga bang may buhay, may pag-asa, di ba? So yan, nafe-feel ko dito. Pag nabago mo tong mindset mo, ikaw din na magpapalaya dito sa situation mo ng pagiging stuck. Ayan, there is hope with the sun. Huwag kang maging nega about your situation. Meron mang mga failure dito with the Ace of Swords. Possible kasi na hindi nag-work yung mga plans mo, pumalpak, hindi ka naging successful. Possible na hindi mo na-solve yung problema mo. Pero you have to be positive. You have to stay positive. Maging optimistic ka like the Sun card. Okay? There is sunshine after the rain. Huwag mong kakalimutan. Kung may nag-end dito, may panibagong chapter, of course. May susunod. Hindi ka forever mananatili dyan, Sagittarius. Kaya huwag mo ikulong yung sarili mo dyan. Huwag mong hayaan na ma-stuck ka dyan forever. Nasa sayo yung susi, acceptance and moving on yung kailangan mo dito. And i-embrace mo itong bright future ahead of you. Maraming magagandang bagay na naghihintay para sa iyo. Huwag kang maging gloomy. Huwag kang manatili dyan sa madilim or negative na kinalalagyan mo ngayon. Ikaw rin ang magpapalaya sa sarili mo. Okay? Hindi naman ibig sabihin naging unsuccessful ka dito forever na yun. 'Di ba? Nasa sayo na lang talaga yan. Kung magiging negative ka o positive ka sa buhay, outlook mo yan Okay? Yung mindset mo yung kailangan mong baguhin dyan. You have independence and renewal. Ayan. Tumutugma sa death card. May ending, may beginning. Diba yun yung sinasabi ko? Ayan renewal. Palayain mo yung sarili mo dito. You have the freedom Ayan hindi totoong na-trap ka dyan. Pwedeng iniisip mo lang yun. Pwedeng iniisip mo hindi mo kaya. Okay? You are capable and strong enough para palayain mo yung sarili mo dito sa pagiging stuck. Believe in yourself. Okay? Ayan may mga bagay dito. May mga bagong darating sa'yo na magaganda. I-embrace mo itong bago. Let go of the past. Let go dito sa nagtapos na at i-embrace mo yung mga bago na darating, itong bagong simula. Then yung magbibigay ng success and happiness para sa iyo in the future. Closing message for you, Sagittarius, is
Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. O, diba? Isipin mo lagi yung mga taong, yung mga mahal mo sa buhay. Baka may mga anak ka. Baka nawala yung jowa mo. Pumanaw man yan o iniwan ka. Aba, may mga anak ka pa. May mga anak ka pa, Sagittarius, or kung mga kapatid, mga pamilya mo, kaibigan mo na nagmamahal sa iyo. Ba't mo pa hanapin yung wala na? Wala na yun. Sabihin na natin, hindi naging maganda, ang dami mong pagkakamali, makakabangon ka naman uli, ayan o. Mabibigyan ka ng panibagong simula, ng renewal, ng resurrection. Nasa sayo lang talaga kung magpapastak ka. Isipin mo yung mga nandito ngayon, yung mga nagmamahal sa'yo, wag yung mga wala na, mag-focus ka sa panibago. Yun yung gawan mo ng action, Sagittarius. Lagi mong isa sa alang-alang etong mga tao na nagmamahal sa'yo. Andito pa sila para sa'yo. Kaya let go dun sa mga wala na. Okay? Capricorn. Hello Capricorn. Ito yung gabay mo. Tagalog Tarot Horoscope. Yan. Kung kailan mo mapanood to. Pwedeng dun pala mag-take effect. Okay? Kung hindi ka pa nakakasubaybay sa ating YouTube at sa ating Facebook page, don't forget to like, follow, subscribe. Aray ko. Ano ba yan? Napaaray ako dito. Alam mo may bumabalik sa'yo dito. May bumabalik sa'yo dito, Capricorn. Past person. Pwedeng niloko ka nito. Possible na ayan. Possible na mauulit na naman itong cycle between you and this person. Past person, 6 of Cups, 7 of Swords, deception. Pwedeng niloko ka na niyan in the past at ngayon ginugulo ka na naman niya uli. Kung kailan ikaw ay naka-okay ka na, naka-move on ka na. Oh. Parang etong tao na to, ginugulo niya yung peace mo. Kasi kung kailan naging okay ka na, nakaka-move on ka na, andyan na naman siya para guluhin yung buhay mo. Ayan na naman siya. Walang guarantee na itong tao na to ay nagbago na or magbabago. Feeling ko magiging one-sided pa rin itong connection ninyo with the 6 of Pentacles. Hindi mo pa rin makukuha yung deserve mo dito sa relationship na to sa person na to. Kaya kung yan, bumalik na siya sa'yo ngayon or babalik pa lang kung hindi pa nangyayari, alam mo na. Walang magandang patutunguhan. Ayan you have the 6 of Swords in reverse. Ibig sabihin, wala pa ring improvement sa sitwasyon na ito. General reading kasi ito. Pwedeng love life yung pinag-uusapan dito or ibang bagay. So, kung ano man itong sitwasyon na ito ngayon, love life man ito, trabaho, etc., asahan mo, wala pa ring improvement. Hindi pa rin magiging okay yung sitwasyon mo dito. Okay? Wala Parang lalo ka lang nasadlak dito, if ever. Hindi ka, alam mo yun, kung nag-expect ka ng improvement na magiging okay na hindi. Lalong nagulo yung buhay mo, 2 of Swords in reverse, lalo ka naging confused dito. So, ayan, love life man yan bumabalik sa'yo, kung ano man yan. May tendency na naman na magulo na naman yung buhay mo dahil dyan. Lalo ka tuloy naging stuck. Instead na naka-move forward ka na, nakalipat ka na sa mas okay, lalo tuloy naging worse. Connection to nature. Pwedeng iba sa inyo, baka need nyo naman na maka-experience ng nature, baka lagi na lang kayong pwedeng nami-miss nyo ng pumasyal sa dagat or mag-nature trip.
no? Baka puro na lang kayo trabaho, puro na lang nakikita ninyo yung laptop nyo, yung monitor, yung PC, yung table ninyo, yan. Baka gusto nyo lumabas-labas, or yan, baka naman mag-out of town kayo, nature trip, beach, etc. Ayan. Pwedeng iba sa inyo, kailangan nyo ng grounding. Kailangan yung yung ma-experience yung nature, no? Kasi nakaka-heal din yan eh. Sabi nila, okay, baka yung kailangan nyo right now para ma-refresh naman kayo. Release, so may mga bagay na dapat nang bitiwan, i-let go, Capricorn, release. Or kung may mga hinihintay kayo na i-release, possible na ma-receive nyo na yan. Kung ano man itong mga i-release na ito na inaabang-abangan ninyo, possible na ma-release na at ma-receive nyo na yan. Mga dapat nang pakawalan dyan. No? Closing message. Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Kung talagang love yung namamagitan sa iyo, dyan, sa inyo, hindi kayo basta-basta mag-give up, Capricorn. Kahit na anong pagdaanan ninyo na mga mahihirap na sitwasyon, kung talagang totoo yung pagmamahal na yan, pagmamahal mo sa kanya or pagmamahal nyo sa isa't isa, kayo at kayo pa rin sa huli. Kahit na anong kaharapin ninyo, kahit na ano pang dumating sa inyo, hindi kayo basta-basta mag-give up. Okay? Ayan. Move na tayo kay Aquarius. Hello Aquarius, welcome dito sa inyong gabay. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube channel at Facebook page, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Mukhang wala kayong freedom, Aquarius. Gawin yung gusto ninyo. Gustong-gusto nyo nang tumakas dyan. Ayan. Itsura mo dito, Aquarius. Ayan o. Nag-iisip kayo ng way eh. Paano kayo makakaalis dito sa situation nyo? Pero ang hirap. Hindi ko alam ano ba tong dinadanas nyo right now. As if nag-iisip na kayo ng mga kakaibang ninja moves dyan para lang matakasan nyo. Pero parang hindi pa rin kayo makaalis. Feeling stuck kayo dito kung ano man itong nangyayari or kinaroroonan nyo right now. Romantic man po yan or hindi. Okay. You have the sun. Huwag kang mag-alala. May pag-asa pa yung situation mo. No? Things will gradually improve sa tingin ko. Basta wag ka lang mag-give up with the 7 of Wands. Kasi pwedeng iba dito, baka nawawalan na kayo ng gana or nawawalan na kayo ng pag-asa dyan sa sitwasyon ninyo. No? Hindi nyo alam kung makakaalis pa ba kayo dyan. Pero wag kayong mawalan ng pag-asa kasi ayan yung sun. No? Darating din yung opportunity na hinihintay ninyo, whether this is about your kabuhayan, career, or kung ano mang situation mo right now. Huwag ka lang mag-give up. Darating yung magandang araw para sa iyo. Magkakaroon ka ng opportunity dyan. Okay? Don't lose hope. Ayan. Maging optimistic ka. Ayan yung sun. Nire-remind ka na merong magandang naghihintay sa iyo in the future. Basta wag ka lang susuko. Ayan magkaka-opportunity ka pa. Okay, hindi pa end ni universe at ng mundo. Aquarius, wag ka munang sumuko diyan. Have faith lang, ayan. Laban lang, yun lang yung sinasabi. Kasi mayroong opportunity in the future makakaalis ka rin dyan sa situation mo, kaya lang. Tiis lang muna until dumating itong opportunity na to. Okay? Ay, si Inanna. Favorite ko to. Gagandaan ako sa kanya. Oh, ganda niya. You have desire and individuality.
Wow! Ano feel ko? People find you attractive kasi parang meron kang certain quality na people desire you kasi they find you irresistible, attractive, and at the same time you are strong and independent. Maraming humahanga sa iyo, Aquarius. Yun yung nafe-feel ko. You are very desirable at saka pwedeng may parang unique, no? May pagka-unique ka. Kaya siguro ganun, parang na-attract sa iyo itong mga tao. Madali kang likable ka kasi nga nakikita nila you are free-spirited, no? Very confident, tapos kayo yung very confident, very independent. Yan. Kaya marami kayong napapahanga at nagkakagusto sa inyo. Bukod sa attractive kayo, yan yung nafe-feel ko. Baka merong nagkakagusto sa iyo, Aquarius, dahil dito sa mga qualities mo na to. Kasi meron ditong desire eh. Okay, meron. Baka merong nagkakagusto sa inyo. Closing message for you. May tagahanga ka siguro. Be willing to express love to receive love. Okay, kung ikaw ay willing na makatanggap ng pagmamahal, dapat daw you are also willing na magbigay ng pagmamahal. Express love to receive love. Yun yung message para sa iyo. Okay? Kumbaga kung ano yung binibigay mo, yun yung marireceive mo dito, Aquarius. If you give love, yun din yung marireceive mo. Okay? So, ayan. Ito yung mga messages for you. Move na tayo kay Pisces. Hello, Pisces. Welcome dito sa inyong gabay. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube channel and Facebook page, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan. At saka, Taurus, Virgo, Capricorn. Past person na naman ito. Okay. Parang may bumabalik sa inyo dito. Either kapareho nyong water sign or earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Okay, nakikita ko rin dito na merong something na magiging successful ka. Ayan, 6 of Wands eh. Okay, kung ano man ito, this is good news. Parang may i-bring home ka sa family mo, sa bahay ninyo. Magandang balita, no? Ito ay, some kind of achievement. So, meron kayong na-accomplish dito and very proud kayo kung ano man itong napagtagumpayan nyo na yan. Literal na uuwi kayo sa bahay na ngiting tagumpay. Basta, meron kang ma-accomplish dito, Pisces. Successful ka dyan. Congrats dyan sa 6 of Wands mo. Okay? Uy, ayan na nga. Oh. So, may magre-reach out nga sa iyo, someone from the past. Ayan, pwede ngang earth sign. Okay? Kaya lang, alam mo, parang nafe-feel ko walang guarantee itong relationship ninyo kung magiging successful, ha? Kasi parang nakikita ko dito with the 6 of Pents in reverse. Parang this person will fail to give you kung ano yung ina-expect mo in a relationship. Possible na mag-fail itong relationship na to or hindi niya maibigay kung ano yung deserve mo, Pisces. Yun yung nafe-feel ko. Ayan incapable siya baliktad yung King of Pentacles niya. Pwedeng lang to, puro promises, mabulaklak magsalita, susuyuin ka niya uli, blah blah blah. Pero pwedeng ikaw hindi niya
hindi mo makukuha yung deserve mo from a partner or from in a relationship. Hindi mo makukuha yan. Hindi niya, feeling ko, hindi niya mamimit yung expectations mo. Yun lang. Yun lang yung nakikita ko dito sa past person na yan. Okay? Inspiration and love. Ayan na nga. So, merong bagong inspiration and love na papasok sa'yo. Diba? Yun nga yung sinasabi ko. Ito may mag-o-offer si past person. Ayan. Parang you are again about to enter a commitment, a relationship. At mukhang past person nga itong magbabalik sa'yo. At magsisimula kayo uli ng connection. Kaya lang nga, ayan, at some point, pwedeng mai-inspire ka uli, mai-in-love ka uli. Pero yun na nga, sabi ko nga, mukhang this person, hindi niya mamimit yung expectations mo or hindi mo pa rin makukuha kung ano yung deserve mo in a relationship or deserve mo from a partner. Okay? Pero meron ditong parang magbibigay sa inyo ng inspiration and panibagong commitment or love life, Yun yung nakikita ko dyan. Closing message is, be willing to express love to receive love. Hey, naulit yung card ni Aquarius yata yan. So, ayan. Kung willing ka makareceive ng love, dapat willing ka rin magbigay ng love, Pisces. And vice versa. Okay? To experience love, dapat willing ka na magmahal. Kung gusto mo makatanggap ng love, yun din yung ibigay mo. Okay? Kung anong sinesend out mo, yun din yung babalik sa'yo. Yun din yung marireceive mo. Ayan. Sa tingin ko naman, kung magmamahal ka, mamahalin ka rin naman nito. Vice versa. Okay? So, ito yung mga messages na nakuha ko for you, Pisces, at sa lahat ng zodiac signs. Thank you so much, everyone, for being here. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care, and God bless to all.